Another day, another vlog here in Tagaytay. Hey, what's up mga pards? Ito nga pala yung second day ng pagstay namin dito sa Tagaytay. Nagpatanghali na nga talaga ako ng gising. Paano ba naman, ang sarap matulog dito. Paglabas ko nga ng kwarto ay gising na tong dalawang inakay ko. Kala ko si Don Bell na pinapanood KMJS pala. Ito nga pala ang breakfast namin ngayon, pritong bacon. Tapos pagpunta ko sa kusina ay meron na rin nakaprepare para lagyan na lang na mainit na tubig na hot chocolate at coffee. At dahil meron kami nabiling butter kagabi ay nag-toast na rin ng tinapay si Mrs. Medyo nabitin nga ako sa bacon dahil ang lalakas kumain ng mga kasama ko. Akala ko pa naman ay jackpot dahil may natira ang mga bagets. Yung pala, tinira lang ang tinapay at kinain ng bacon. At dahil nalipasan nga ako ng gutom ay dinaan ko na lang dito sa pagbibidyoke. Kaya kung bad trip kayo ay dadagdagan ko pa yan. You gave me a reason for my being, and love what I'm feeling. Hindi ko nga alam kung pumiyok ako, technical issue lang ng mic. Pagkatapos nga naming mag-videoke ay gumayak na rin kami. Inintay na lang naming mag alas 11 para makapag-checkout na rin kami. Paglabas mo nga talaga dito sa may Wind Residence ay napakalawak ng laruan. Tingnan nyo naman tong dalawang inakay ko, akala nyo nakawala sa hawla. Sa sobrang lawak nga nito ay hindi na ako nagtangkang habulin sila at siguradong ako lang din ang hihingalin. Nag-picture taking nga lang kami dito ng kaunti at pagkatapos ay umalis na rin kami dahil sinundo na rin kami ng pinsan ni Mrs. Yung ika-second day nga namin dito ay sa kanila na kami nagstay. Malapit lang din kasi sila dito sa pasyalan sa Tagaytay. Sa May Mendez nga sila nakatira kaya halos wala pang 30 minutes ang biyahe mula dito papunta sa mga pasyalan. Pagkababa nga ng mga gamit namin ay nag-aya naman itong mga bata na pumunta sa zoo. Marami nga palang zoo na pwedeng pasyalan dito sa Tagaytay pero dito namin napili sa Yoki's Farm. Sulit na nga rin ang ibabayad mo dito dahil sa sobrang laki ng lugar. 350 pesos ang bayad nila sa mga bata at 400 naman kapag adult. May additional 100 pesos ka nga palang babayaran para sa tour guide. Hindi ka na nga rin lugi sa 100 pesos na ibabayad mo sa tour guide dahil napakababait nila at approachable. Kaya naman pagkatapos ng tour namin ay nagabot pa kami ng 100 pesos as additional tip. Yung package nga pala na kinuha namin ay walang kasamang encounter with animals. Pero sa sobrang bait ng tour guide namin ay pinayagan niya mahawakan namin yung iba sa mga hayop na nandito. Ay, may nasa likod! Hindi nga pwedeng lumipas ang isang araw na hindi ko pagtitripan tong mga inakay ko. Kagulatan nga kami ng isa sa mga kapatid ko at nandirito rin pala siya na mamahinga. Bahala na silang magtalo-talo kung sino yan sa kanila. Eto nga si Chichi ay biglang umupo dito at sabi picturean ko raw siya. Gawin na. Nagulat na nga lang ako at biglang tumayo, natakot pala at parang kinakalabit daw siya ng bata. Pagkatapos nga ay dito naman kami dinala ng aming tour guide. Mini museum nga ito na halos puro galing pan China at Thailand yung mga nakadisplay. Nung nakita ko nga ang leon ay bigla ko naalala ang misis ko. Ganyan-ganyan kasi yan sa umaga kapag hindi ko naliligpit ang kobrekama. At ganito naman ang itsura ng mga anak ko kapag natatalo sa Flea Facility kapag naglalaro ng Roblox. Pagkatapos nga namin sa may museum ay dito naman kami sa greenhouse nagpunta. Pwede nga rin pala kayo mamitas ng mga gulay dito at babayaran nyo na lang paglabas. Nakakatuwa nga na dahil kahit weekend ay kakaunti ang tao na nandito kaya kahit papano ay na-enjoy ng mga anak ko yung paglilibot namin. Eto nga ang ostrich ay kahit malayo pa lang kami ay mukhang gigil na sa amin. Kaya naman nung lumapit kami ay halos tukain na kami. Natatawa na nga lang ako sa mga anak ko dahil hindi na lang makapagreklamo. Paano ba naman ay sa kada hayop na lalapitan namin ay kailangan silang picture ng mama nila. Sigurado akong maraming bata ang relate sa gantong mga eksena. Sa pag-iikot nga namin ay nakita rin namin dito ang pambasang best friend ni Kumare. Yung akala mo ay best friend mo, yung pala ang type ay ang jowa mo. Hindi nga nabubuo ang araw ko kapag hindi ko pinagtitripan ng mga anak ko. Mabuti na nga lang at ang picon level niyan ay 9/10 lang. At baka pag nag-level 10/10 niyan ay bigla na lang akong palayasin sa bahay. Nakakatuwa nga yung ibon na to dahil hindi umalis hanggat hindi namin inaalis yung camera namin. Yung mga mata nga niya ay parang nangungusap at sinasabing gusto na niyang makalaya. At sa wakas nga ay sa buong paglilibot namin ay nakita ko na ang totoong kapatid ko. Sigurado nga ako na siya to dahil kamukhang kamukha niya. Kaya naman ang una kong tiningnan ay kung siyam lang din ang daliri sa kamay. Eto namang isang to ay yung bunso naming kapatid. Nangunguha nga ng cellphone dahil nabasag yung cellphone na gamit niya.
Paanong hindi mababasag ay panay TikTok at selfie ang ginagawa? Kawawang cellphone na pagod na lang sa pagmumukha ng may-ari. Sa lahat nga ng parte ng zoo na pinuntahan namin ay ito ang pinakaayokong pasukin. Nandirito pa nga lang ako sa may labas ng pinto ay kumikinig na ang tuhod ko. Paano ba naman ay isa-isa nang humahawak ng items tong mga kasama ko? Mabuti na nga lang at nakita nila tong playground at pumayag na hindi na bumili ng stuffed toys. Ang kaso mo naman ay parang dito na yata gustong tumira. Tinatawag na nga namin at alas 5 na ng hapon ay ayaw pa rin magsiuwi. At syempre pag nandito kami sa Tagaytay ay hindi namin pwedeng hindi ito puntahan. Sinasadya namin lagi ang simbahan na to para magpasalamat. Paano ba naman ay dito sa simbahan na to namin hiniling ang aming mga anak? Nung mga panahon nga na yon ay hindi kami mabiyayaan ng anak. Pero tingnan nyo naman at hindi lang isa ang ibinigay, naging 2 pa. Kaya naniniwala ako na pag mabuti ang iyong hangarin ay pagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Kaya sa mga nawawalan ng pag-asa riyan ay kapit lang. Dahil baka ang ibibigay sa iyo ay masigit pa sa kung ano ang hinihiling mo. Basta marunong ka lang magpasalamat sa kung anong meron ka ngayon, alam ko darating ang panahon diringgin din ng Panginoon ng mga panalangin mo. O so paano? Yun lang. Thank you for watching.